Hey guys, what's up? And today we're going to replace the LCD of this Galaxy Tab S9 FE Plus 5G. Medyo bago pa tong device na to and ang hirap talaga humanap ng piyesa nito. And luckily nakahanap tayo online. Dun sa supplier na kinukunan ko kasi wala talaga siya. So nag-take risk ako dun sa iba. Kinuhaan ko siya ng video para na rin sa warranty just in case may problema. Yan na, ayun. Sa akin yung video. Okay. Yun. Ito siya guys. Visually, yan, aluminum mo. Yan. Mukhang okay naman siya, visually. I-check natin ito mamaya kung nag-work siya. So, babaklasin na natin ito ngayon. And yung ano naman niya, mga seal naman niya is intact naman. So, hopefully okay ito, no? Let's go and prepare this. Medyo mahirap magbukas nitong ganitong mga tablet. Kasi wala talaga itong bukasan sa likod. Talagang tutuklapin mo yung LCD niya. So, very risky. Pagdating sa ganito, ang ginagamit ko ito, mga pry tool natin. Kagaya nito. Tapos ito manipis din to guys. So, available to online, makakita kayo niya. Minsan ito, yan, depende sa ano. Tapos, ito, mga ganitong plastic pry tool. At isa sa pinakamahalaga dyan guys is alcohol. Ito, pampalambot ng adhesive. Or much better kung meron kayong ganito. Fuji. Ito the best talaga to. Pag gusto nyo lumambot yung adhesive, napakaganda nito gamitin. So, importante din na may hot air tayo. Itong hot air na to ang gagamitin natin para palambutin yung adhesive nito. Kailan na natin magpalambot. Okay guys, so after ko mapainit, preheat natin yan. Lalagyan natin siya ng konting alcohol. Kailangan kasi natin may angat to ng konti. Yun. So guys, nakapasok na yung pry tool. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the... Na natin ngayon itong tablet. And as you can see guys, may flex siya dyan sa bandang gitna. So we must be very extra careful sa flex na yan kasi pag bumili ka ng pamalit na LCD ay wala siyang kasamang flex. Yan, wala siyang kasamang flex. So, kailangan talaga hindi yan mapunit. So guys, natanggal ko na yung flex. So, ito yung tsura ng lock niyan. Para lang siya yung lock sa mga LCD ng laptop at mga flex. So, iaangat nyo lang yan para matanggal yung lock niya. So, differentiate natin yung dalawa guys. Makikita ninyo na may mga parts dito sa old LCD na kailangan i-transfer dito sa bagong LCD natin. Una, itong mga flex na to. So, itong flex na naka letter L, may mga tape din na nag-hold dyan. Tatanggalin din natin yan isa-isa. At magiging sobrang ingat tayo dyan dahil sobrang nipis lang yan. Etong mini board dito guys, tatanggalin din natin. Kasi yan yung nag-hold ng FPC connector ng flex o ng LCD. Yan. So, ililipat natin yan sa bagong LCD. Nilipat ko na rin yung mga foam na yan para mas maganda. So, yan yung old LCD. Yan, makita nyo guys. Yan, nilagay ko na yung board. Yan, nilalapat ko na ngayon yung flex. Yan, kinat ko na lang para mabilisan na yung video na to. As ilalagay ko na rin tong LCD na to. Make sure guys na hindi baliktad yung pagkakalagay natin para gumana siya. And ngayon, itetest na natin yung LCD. Okay, drain siya so chinarge ko muna. After ko siya ma-charge ng ilang minuto, magkakarga na yan guys. Pero may display na siya, ayun o, lumabas na 1%. And good sign na to, no? Pero charge muna natin at least mga 15% bago natin i-testing. Okay guys, so it's 17% already. Ayan.
18 na pala. So, pwede natin i-boot up to. Tapos bunutin ko na muna yung charger niya. Okay, nag-run lang ako ng ilang test para malaman ko o masigurado ko na walang problema yung LCD bago ko siya idikit. Hindi pa to nakadikit guys, nakapatong pa lang to sa frame. So yan, tinetest ko ngayon yung touch response ng display niya. Okay siya, yung touchscreen niya, walang problema. And also guys, pagdating sa brightness niya, okay na okay yung brightness nito. Kahit sa ilalim ng araw kaya direct sunlight, makikita nyo talaga kung ano yung nasa screen nyo kasi maliwanag talaga yung screen nyo. At ngayon naman guys is ilalapat ko na to at i-fix na natin para tuluyan na natin tong may padala sa nagpagawa. Okay, so hindi ko na siya binunot dyan sa flex kasi mahirapan din ako maglagay mamaya kung bubunutin ko pa. Ang gagawin ko dito ako mag-a-apply ng adhesive sa mismong LCD. Kagandahan sa LCD na to, mayroon kang guide na susundan kasi meron diyang line kung saan dapat ilagay yung sticker o yung adhesive. So naka-fast forward lang niya kaya mabilis. After yan, nailapat ko na guys at ito na yung itsura ng ating Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 5G. So ready na to para ipadala ulit. Pero sa ngayon, papatuyuin muna natin maigi yung adhesive para siguradong kapit na kapit yung LCD. Okay, so kung meron kayong mga unit kagaya nito, mag-PM lang kayo kung gusto niyo magpagawa, magpapalit ng LCD. Yan lang guys, this is Simple Techie, always reminding everyone that technology is not that complicated. God bless and peace out. Bye-bye you.